Tayo ngayon ay dumako sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At sa araw na ito ay ating pong pakinggan kung anong ninanais ng Panginoon na ipagkaloob sa atin na mensahe na siya magbibigay ng kalakasan, katatagan sa ating buhay pananampalataya. At hayaan natin na kumilos ang Banal na Espiritu sa ating buhay sapagkat napakahalaga na makita natin kung ano ang kahalagahan ng ninanais ng Panginoon sa ating buhay sa panahon na ito. Ating bubuksan ang ating banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit 13, 1 hanggang 6. Ganito po ang sinasabi: Hanggang kailan, Yahweh, ako iyong lilimutin? Gaano katagal ka magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabing araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ika'y aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa at pag-arinig ng kanyang banal na salita. Samahan tayo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang may paunawa sa atin ang ninanais ng Panginoon sa bawat sa atin. Saglit po tayo manalangin. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan sapagkat ang salita mo'y laging nariyan upang ipagkaloob sa bawat sa amin. At dalangin po namin na kami po'y samahan ng Banal na Espiritu upang malaman namin, mabatid namin ang iyong dakilang kalooban sa araw na ito at ang ninanais mong mensahe may lagay sa aming puso ng malalim upang ito'y lumagot pagbunga sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat sa ipagsama ngayong araw nito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong binasa mula sa Aklat ng Mga Awit ay isang kapahayagan na isinulat ni Haring David at ito ay isang panalangin ni Haring David noong panahon na siya ay nahihirapan. Maring nahihirapan siya sa lahat ng mga nangyayari, nararanasan niya sa kanyang buhay, maging sa kanyang pakikipaglaban sa kanyang mga kaaway. At sa panahon na iyon ay maring hindi niya malaman kung ano yung mga dapat niyang gawin. Kaya naman ang lagi niyang ginagawa ay ang dumulog sa Panginoon at manalangin sa Panginoon dahil alam ni Haring David kung sino ang kanyang matatakbuhan sa panahon na siya ay nahihirapan at hindi malaman ang kanyang gagawin. Sapagkat naniniwala siya na ang Diyos ay laging may katugunan sa kanyang pagtawag sa kanya. At maring tayo din, madalas na nakakaranas tayo ng kapigatian, ng mga kalungkutan sa ating buhay, lalo na ngayon sa panahon na kung saan ay kakaiba ito sa ating mga karanasan. Bagong bagay na kung saan na hindi natin malaman kung ano yung mga dapat natin gawin at hindi natin alam kung kailan matatapos sa mga bagay na ito. Sa panahon na ngayon na kung saan ay marami ang namumroblema kung paano maiibsan ang mga kahirapan o mga sakit nito na ating nararanasan. Sakit sa puso, sakit sa bulsa. So maraming sakit, maraming nararamdaman. At hindi po natin alam kung kailan matatapos ito. Hindi po natin alam kung ano pa ang susunod na mangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin, at sa ating bayan. At alam natin na laging mayroon tayong agam-agam, meron po tayong mga katanungan sa ating mga buhay at madalas tinatanong natin ang ating Panginoong Diyos, Panginoon, ano po ba itong aming nararanasan? At dito sa ating binasa ay nakita natin dito na ang sumulat na si Haring David ay parang bang nakakaranas ng mga kaguluhan, naghahanap ng kapayapaan sa kanyang buhay at ang katugunan sa kanyang pangailangan ay alam niya na sa kanyang pananalangin sa Diyos ay tutugon ang Panginoon sa kanyang buhay.
dito sa talata nating binasa ay may mga katagang how long. No? Sa English, how long. Sa Tagalog, hanggang kailan o gaano katagal. Kung babasahin po natin sa English, no, 4 na beses sinabi yung salitang how long. Sabi po rin sa verse 1, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Verse 2, how long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? How long will my enemy be exalted over me? So, ibig sabihin, 4 na beses binanggit ni Haring David yung wikang how long. No? So, sa pagkabigkas nito ay para bang naandon ang kanyang damdamin na walang tiyak na katugunan kung kailan matatapos yung mga nangyayari sa kanyang buhay o yung kanyang nararanasan. Ito po isang kapahayagan na mayroong isang malalim na sugat ng damdamin na nararanasan si Haring David at naghihintay ng katugunan na maranasan ang kapayapaan. Alam ni David kung kanino niya dapat hintayin ito. At ito'y tanging sa Diyos lamang. Sinabi niya ang mga karaingan ito. Katanungan na kailangan o kailan matatapos ang kanyang nararamdaman na kabigatian. Ang ating pong pag-aaralan dito ay pinamaganda kong The How Long of David. Okay, pag-aaralan po natin ito. No? Number 1 is, how long will you forget me? Ayan, sa panahon kailangan ni Haring David ang Panginoon. Subalit parang ang pakiramdam niya ay nakalimutan na siya. Dumating sa buhay ni Haring David na wala nang nararamdaman na katugunan mula sa Diyos, na kahit anong kanyang dalangin ay para bang kinalimutan na siya ng Diyos. Hindi na siya maalala. Parang dati-rati kapag siya ay tumatawag sa ating Panginoon ay laging nariyan ang katugunan niya. Pag siya ay nagtanong sa ating Panginoon, nariyan agad ang katugunan ng Panginoong Yahweh. Pero dumating yung panahon na nagtanong na si Haring David, hanggang kailan ako ay iyong kalilimutan? Isang mahirap na kalagayan. Yung alam mong mayroong nagmamahal sa iyo pero nakalimot sa iyo. Di po ba? Naranasan po ba natin ito? Na sinasabing mahal ka pero para bang hindi nagpaparamdam sa iyo at ikaw naman na nagmamahal sa kanya ay parang hindi mo nararamdaman na kailangan kanya o kailangan mo siya. Okay. Ano ba ang ating masasabi doon? Maaaring mayroong mga tao na kung saan ay sinasabi, oo, hindi kita kalilimutan. Pero dumating yung panahon na, nasaan na kaya siya? Sabi niya, hindi niya ako kalilimutan. Sabi niya, lagi siyang nariyan pag kailangan ko siya. Sinabi niya na kung saan ay, pag ako ay tumawag sa kanya, siya ay tutugon. Naranasan ni Haring David at maaaring nararanasan din ng ilan sa bawat sa atin. At maging sa panahon na ito, halos lahat po tayo ay tumatawag din sa ating Panginoon na para bang kinalimutan na ang bawat isa sa atin na kung saan 4 na buwan na tayong dumadalangin sa ating Panginoong Diyos at tinatanong natin, Panginoon, hanggang kailan po ito matatapos? Hanggang kailan po ba kami ay iyong kalilimutan? Na para bang sinasabi natin, nakalimutan na yata na tayo ng ating Panginoon. Kinalimutan na yata ng Panginoon na tayo ay nakakaranas ng mga kapigatian, nakakaranas tayo ng mga kawalan sa ating buhay. Na kung saan nakikita natin parami na ng parami ang kumakalat na epidemya sa buong bansa, sa buong mundo, pero para bang kinalimutan tayo ng Panginoon na kahit anong dalangin natin ay wala tayong narinig na tinig at nagsasabing na andito na ako. Kaya ganito lagi ang tanong na marami, hanggang kailan?
How long? Gaano katagal nating mararanasan ang mga bagay nito? At sa pakiramdam natin ay gaano katagal tayong kalilimutan ng ating Panginoon. Maaaring ganoon yung nagiging damdamin ng iba. Pangalawa, how long you hide from me? Ayan. Ito isang katanungan ni Haring David na kung saan ay tinanong niya sa Diyos na para bang pinagtataguan si Haring David ng Panginoong Diyos sa gitna ng kanyang kapighatian sa buhay. Na kung kailan kailangan niya ang Diyos ay para bang pakiramdam niya ay pinagtataguan siya. Ayan, hindi niya makita, hindi niya maramdaman ang presensya ng Panginoon. Ganyan yung naranasan. Kaya naman si Haring David ay nagkaroon ng katanungan na ganito na, how long you hide from me? Siguro umiiyak na siya. Siguro talagang balisang-balisa na siya. Siguro ang dami niyang gustong itanong sa Panginoon, gusto sabihin sa Panginoon, pero parang pakiramdam niya ay pinagtataguan siya ng ating Panginoon. Naranasan na ba rin natin na tayo pagtaguan kung kailan kailangan natin yung mga taong alam natin tutulong sa atin ay hindi natin matagpuan. Kung kailan gusto mong marinig ang kanyang tinig, pero di bulong ay hindi natin marinig, wala sa ating pandinig. O kahit chat man lang, o kahit text man lang, o kahit paramdam man lang, naku, parang tayo ay pinagtaguan. Parang sa panahon na ito, alam mo siya ang tutulong sa iyo. Alam mong siya ang may kakayanan na ikaw ay tulungan, pero wala man lamang pagpaparamdam. Pero alam mo namang siya nariyan lamang. Alam mo naman kung nasaan siya. Pero kahit anong text mo, chat mo, ay parang hindi mo siya nararamdaman. Masakit, di ba? Kapatid, sa ating kalooban, na tayo ay pagtaguan. Hindi bali kung tayo ay mayroong mga pagkakautang. Di ba? Or, mayroon siyang utang sa atin. O, parang gano'n, ano po, na alam naman natin, yung may mga utang, yan ang mahilig magtago, ano? Yan ang mahilig hindi magparamdam sa atin. Pero, kung tayo naman ay alam natin na wala tayong kakayanan sa mga bagay na kung saan ay kailangan natin, naway magparamdam naman. Ano po? Si Haring David ay talaga namang naghirap ang kanyang kalooban sapagkat sa pakiramdam niya, ang Diyos ay siya ay pinagtaguan. Napakahirap po ng ating kalagayan sapagkat may mga tao na kung saan ay nangangailangan, pero maraming mga taong dapat na tumulong ay hindi nararamdaman ang mga bagay na iyon. Pero naniniwala ako na mas maraming mga tao na tumutugon at talagang laging nariyan para tumulong doon sa ating mga nangangailangan. Yung iba talagang may due date ka, ha? Di ka makapagtago dahil kakasuhan ka kapag hindi ka nagbayad. Pero sa ating panalangin, gusto natin na tumugon ang Diyos, pero wala pa rin. At sa pakiramdam natin ay pinagtataguan tayo. Ang tanong ay, how long? Hanggang kailan? Pwede na, maaaring sinasabi natin sa Panginoon, hanggang kailan po ba ito? Pero walang katugunan ng Diyos. Ayan. So ano kaya nagiging pakiramdam natin? Ano? Pero ang totoo ay pinagtataguan ba talaga tayo ng Diyos? Maaaring si Haring David, hindi naman talaga totoo pinagtataguan siya. Maaaring meron lang itinuturo sa kanya ang Panginoon. Ano? Dahil kailanman ay hindi tayo kayang pagtaguan ng ating Panginoon. Pangatlo is, how long must I struggle? Hanggang kailan, sabi ko, hanggang kailan ang hapdi ng damdamin at lungkot sa puso ay titiisin. Yung sa panahon
na kanyang pagtitiwala sa Diyos ay naghihintay siya na matapos na yung mga kaguluhan sa kanyang buhay. Do sa panahon na kung saan hindi niya na malaman ang kanyang gagawin, ay nagtanong sa Panginoon, Panginoon, kailan po ba matatapos ang mga paghihirap na ito? Kailan matatapos ang mga kaguluhan ito sa aking buhay, sa aking pamilya? Hanggang kailan ako makikipaglaban? Kailan mawawala ang kahirapan at kalungkutan na ito? Yun po ang katanungan o daing ni Haring David sa ating Panginoong Diyos. Maaring tayo ay nagtatanong din na ganoon, na sa ating pananalangin ay tinatanong natin ang ating Panginoon, Lord, kailan po ba matatapos itong pandemic na ito, itong COVID-19 na ito? Parang ang tingin po namin ay hindi na yata ito matatapos sapagkat sa halip na kumaunti ang mga naapekto nito, lalong dumarami. Kami po'y nangangamba, Panginoon, hinihintay po namin ang inyong katugunan. Sapagkat alam namin na mayroon kayong kakayanan na pigilin ang mga bagay na ito. Mayroon kayong kakayanan na bigyan kami ng mga kalutasan sa mga problema namin ito sa pamamagitan ng pagkakaloob mo ng karunungan sa mga namumuna sa aming bayan. Pero ang tanong, Panginoon, hanggang kailan kaya namin ito mararanasan? Maaaring si David hindi niya naririnig ang tinig ng Panginoon at maaaring din tayo hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos. Puro tayo tanong na hanggang kailan? Gaano ito katagal? How long? Di ba? Ang mga struggle na ito sa aming buhay, yan po ang karanasan ni Haring David. At maaaring nararanasan din natin ngayon. Pang-apat, how long my enemy will overcome me? Hanggang kailan magbawagi ang aking kaaway? Sabi po dito, tinanong ni Haring David kung kailan magwawagi ang aking kaaway. Samantala kung bababasa natin ang kanyang mga kasaysayan, ay alam natin si Haring David ay laging nagtatagumpay sa kanyang mga laban, sa kanyang kaaway. Siguro ay maaaring ang kanyang hinaing ay kailan ba matatapos ang mga labanang ito, na para bang hindi na maubos-ubos ang aking kaaway. Maging si Haring Saul ay gusto akong patayin at mismo ang aking mga anak ay lumalaban sa akin. Ito isang napakahirap na sitwasyon sa kanyang buhay, na para bang wala ng katapusan ng mga paglaban na ito. Pati yung kanyang mga nagkakampi ay lumaban na rin sa kanya. Alam natin din sa panahon natin ngayon ay mayroon din tayong kaaway na kinakaharap sa ating buhay dito sa ating bansa, na kung saan ang kaaway natin na hindi nakikita ay napakahirap talunin. Kaya pwede rin natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, kailan ba magtatagumpay itong kaaway namin, itong kalaban namin ito, na sa halip na maubos ay lalong dumadami. Hindi po namin alam na pagdating ng panahon ay maapektuhan na rin kami. Hindi po ba? Kung ito po ay parami ng parami, ay posible na tayo ay madamay na rin dahil sa hindi naman kumakaunti kundi dumadami. At maaaring ang krisis na ito ay hindi po natin malaman kung hanggang kailan at kung kailan babalik sa normal ang ating kalagayan. Ang kaaway na hindi nakita ay napakahirap na kalaban kaysa nakita. Kung ang ating kaaway ay nakita, maaari tayo makipagkasundo sa kanila. At sabihin natin, ceasefire, wala munang laban, tayo magkasundo muna. Pero ang kalagayan natin ito'y, ang kalaban natin hindi nakikita ay hindi naman natin nakakausap. Hindi natin nakikita. Hindi natin pwede sabihin sa COVID-19, ceasefire muna. Aba, wala ng trabaho. Naghihirap na ang taong bayan, bumabagsak ang ekonomiya. Hindi po natin makausap ang ating kalaban. Kaya,
Napakahirap po ang ating kalagayan. Nagpatuloy si David sa kanyang pananalangin na sabi sa verse 3, Yahweh aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaan mamatay. Lakas ko'y panumbalikin. Ayan. Alam ni David na wala na siyang maasahan kundi ang Diyos. Kaya naman, ang pagtawag niya ay dalangin ng pagdaing at paghiling. Sinabi niya, Lord, tingnan mo naman ako. Tingnan mo ang kalagayan ko. Hirap na ako. Bakit parang hindi mo ako nakikita? Ganyan na kanyang mga dalangin. At sabi nito, Lord, sagutin mo naman ako. Sagutin mo yung mga panalangin ko. Na para bang hindi naririnig ang kanyang mga dalangin dahil hindi niya narinig ang tinig ng Panginoon. At sabi niya pa rito, ingatan mo ako, huwag mo akong hayaang mamatay. Ayan. So para bang sinasabi din natin sa ating mga panalangin, Lord, tingnan mo naman kami, tingnan mo yung pamilya namin, tingnan mo yung bayan namin, naghihirap na po, nagkakagulo na po kami. Ang mga politiko, nagbabangayan na. Sagutin mo naman ang aming mga panalangin. Ingatan mo kami, huwag mo kaming hayaang mamatay. Yan po yung ating mga isinisigaw sa Panginoon. At yung pangamat sabi dito, palakasin mo ako. Panumbalikin mo ang lakas ko, huwag mo akong babayaang manghina. Sapagkat hindi ko kakayanin ang laban na ito kung wala ka sa buhay ko. Kung hindi mo ako palalakasin, Panginoon. Itong panalangin ni Haring David ay talaga namang ninanais niya na ang Panginoon ay magbigay sa kanya ng panibagong lakas at sigla. Ito yung sa mga panahon ng paghihintay at walang katapusang pagdalangin sa Diyos. At dito, nagagalak ang Diyos na makita niya ang kanyang mga anak na tumatawag sa kanya. Dahil sa kalagay na ito, ay naalala natin ang Diyos sa panahong nahihirapan tayo. Bakit ko nasabing nagagalak ang Panginoon? Dahil sa panahon na tayo ay sagana, may kapayapaan, at panayakasiyahan natin, sa mundong ito hindi natin naalala ang Panginoon. Pero sa panahon na dumating ang kalagayan nito, ang pandemic nito, ay napakaraming tumatawag sa Panginoon. At sinasabing, Panginoon, tingnan mo ang aming kalagayan. Nais ng Panginoon na marinig ang tinig natin. Kaya naman ganito ang ating dapat na panalangin. Ang sabi niya, Lord, maaaring sabihin natin, Panginoon, pagmasdan mo ang nangyayari sa amin. Ayan. Sinasabi natin sa Panginoon, kinakausap natin ang Panginoon, pagmasdan mo ang nangyayari sa amin. Panginoon, tugunin mo po ang aming mga dalangin. Panginoon, ingatan mo po kami mula sa mga kaaway na ito. Panginoon, palakasin mo po kami. Palakasin mo po ako, Panginoon. Mga tawag na kung saan alam natin ang Diyos lang ang may kakayanan na makapagbigay nito sa bawat isa sa atin. Siya lamang ang may kakayanan. Siya lamang ang makapangyarihan. Kaya tama lamang na tumawag tayo sa Panginoon. Sa panahon na tayo nahihirapan. Sabi sa verse 4, baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Ayan. Alam ni Haring David na hindi siya pababayaan ng ating Panginoong Diyos at alam niyang hindi ipapahiya ng Diyos sa kanyang pangalan sa mga titiwala sa kanya. Kaya alam ni Haring David na sapat na masabi niya ang kanyang damdamin sa Diyos. Alam ni Yahweh ang nangyayari kay David. Alam ni Yahweh, hindi siya natutulog, hindi siya bulag. Alam niya kung ano ang nangyayari kay Haring David. At alam ng Panginoon kung ano yung mga dapat niyang gawin. Sapagkat ang Diyos ni Haring David na Diyos natin, kailanman ay hindi pwedeng magpabaya sa mga nagtitiwala sa Kanya. Alam ni Yahweh
na itong si Haring David na ito ay mananatiling matagumpay sa kanyang buhay. Gayon din tayo mga Kristyano na nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi niya pahintulot na maapektuhan tayo ng krisis na ito sapagkat alam natin kaya tayong suportahan ng ating Panginoong Diyos anuman ang ating pangangailangan. Kaya noong siya'y nananalangin, si Haring David, matapos na siya'y dumaing, una, magtanong sa Diyos hanggang kailan, at tapos ay dumaing, humihingi ng karunungan at kalakasan. Ang Diyos ay maaaring tumugon sa kanya. Mayroong ipinaalala ang Panginoong Yahweh dito kay Haring David. At maaaring ito ay ipapaalala din sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa verse 5, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Magagalak ako dahil ako'y ililigtas. O Yahweh, ikaw ay aking aawitan dahil sa iyong masaganang kabutihan. Nakita po natin dito sa kabila ng paghihintay ni Haring David ay nananatili siyang una nananalig. Nananalig siya. Bakit nananalig si Haring David? Ang sabi dito, nananalig si Haring David sapagkat alam niya na ang pag-ibig ni Yahweh ay wagas. Sabi ni Haring David, nananalig ako sa pag-ibig mong wagas. Kung hindi niya nararamdaman ang pag-ibig o naramdaman ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon, ay hindi niya mararanasan ang pananampalataya, pananalig sa Panginoon. Ito'y kapag sinabing ang pag-ibig ay wagas, kapag sinabing wagas, ito'y hindi nagmamaliw. Ito po'y walang katapusan, ito'y buong buhay. Ito ay buong lakas at buong panahon na ibinibigay sa taong minamahal. Pag sinabing wagas, ito ay nagsasakripisyo. Pag sinabing wagas, ito'y all out, walang ititira sa iyo o itatago ang lahat. Ito'y ibibigay lahat para sa iyong minamahal. Ganoon, nagtitiwala si David sa Diyos. Ang lahat ng kanyang pangilan ay alam niyang kayang ipagkaloob ng Panginoon. Kaya naman itong katanungan ni Haring David na hanggang kailan, how long, ay napalitan ng pananampalataya dahil naalala niya ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Ayan. Nangingibabaw ang pananampalataya kapag naalala ang pag-ibig na wagas ng ating Panginoon. Di ba ganoon din tayo? Dahil kung alam natin nagmamahal ang Diyos sa atin, ay palalaki din ang ating pananampalataya at matatapos yung ating katanungan na how long, hanggang kailan, sapagkat kayang ipagkaloob ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa panahon na tayo'y nagtatanong, sa panahon na tayo nahihirapan, nagkakaroon ng kalungkutan. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na mahal tayo ng Diyos? Sapagkat naniniwala tayo na habang nakikita natin, nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos, lalong lumalaki ang ating pananampalataya. Pangalawa, nagagalak si Haring David sa panahon ng kanyang pagdaing, sa panahon ng kanyang pagtatanong. Siya ay nagagalak. Meron siyang naalala. Naalala niya na ako nga pala'y iniligtas ng Panginoon. Imagine niyo, nagtatanong siya sa Panginoon, pero nung binalikan niya yung kanyang mga karanasan, ay naalala niya, ako nga pala'y dapat magalak dahil ang daming pagliligtas ng Panginoon ang ginawa sa atin. Sa akin, sabi niya.
Sa kabila ng alalahanin na para bang hindi na tumutugon ng Diyos, ay naalala niya sa dami na kanyang mga labanan sa buhay ay naranasan niya pagliligtas ng Panginoon. At ang pagliligtas na ito ay naranasan niya noong panahon na siya ay nakikipaglaban sa mga oso, sa mga leyon, sa panahon na nakikipaglaban siya kay Goliath, sa panahon na nakikipaglaban siya sa mga Pilisteo, sa kanyang mga kaaway, sa lahat ng mga umuusig sa kanya, sa panahon na siya ay tinangkang patayin ni Saul, tinangkang patayin na kanyang mga na kanyang anak, na kung saan ay inagaw ang kanyang paghahari, sa panahon na kung saan hindi na malaman niya kung anong gagawin niya, ay ililigtas siya ng Panginoon. Naalala niya po yun. Pwede po ba natin alalahan, hindi yung mga panahon na kung saan iniligtas tayo ng Panginoon, na tayo ay inalalayan, inalagaan, sinamahan ng ating Panginoon. Doon sa panahon na kung saan ay ipinakita ng Panginoon na hindi niya tayo kaya pabayaan. Kaya mawawala yung ating mga katanungan ng Panginoon hanggang kailan po ito. Sapagkat sa panahon na ito, hanggang sa panahon na ito ay inililigtas tayo ng Panginoon. Sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya magtagal man ang crisis na ito, alam naman natin na tayo ililigtas ng Panginoon. At kung bawian man tayo ng buhay, tayo ililigtas pa rin na makakarating sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Kaya hindi ang virus ito ang magpapatigil sa ating buhay. Hindi ito ang magpapatigil sa ating kagalakan. Hindi ito magpapatigil sa ating kapayapaan, sa ating kalakasang nagmumula sa Panginoon. Hindi pwedeng patigilin ng pandemic na ito ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya, piliin natin magalak. Alalahanin natin ang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Walang dahilan na hindi tayo magalak sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kagalakan sa atin. At habang ang kagalakan itong nagmumula sa Diyos ay nasa puso natin, ay patuloy tayong palalakasin ng ating Panginoon. Because the joy of the Lord is our strength. Ito ang magpapalakas sa atin. Amen po ba? Pangatlo, umaawit o nagpupuri dahil sa masaganang kabutihan. Ayan. Sinabi niya, aawit ako sa Panginoon. Bakit ako aawit sa Panginoon? Sabi ni Haring David, dahil naalala ko yung kanyang masaganang kabutihan. Amen. Sa gitna ng kaguluhan na kanyang naranasan, ay naalala niya ang masaganang kabutihan ng Diyos. Sapagkat, nung naalala niya ang kabutihan ng Diyos, hindi pala ito kakaunti. Hindi pala ito sapat na kabutihan, kundi sabi ito, masaganang kabutihan, ibig sabihin napakarami. Sagana, nag-uumapaw. Na kahit ang daming tanong ni Haring David na how long, hanggang kailan o gaano katagal, sa kanyang buhay naniniwala na mas marami ang ginawang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Katulad ng nararanasan natin, tuwing aalalahanin natin ang kabutihan ginawa ng Diyos sa atin, ay hindi na po ito kayang bilangin sapagkat napakaraming ginawa ang Diyos sa buhay natin na kabutihan kaysa sa nararanasan natin na ito na 4 na buwan pa lamang. Kung ilang taon tayong binuhay ng Diyos, ito po'y napakahabang panahon na pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay, sa kanyang mabubuting ginawa para sa atin. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya, tama na po ang pagtatanong ng how long sa Panginoon. Huwag na po nating tanungin ang Diyos na, Panginoon, hanggang kailan po yung COVID na ito?
Panginoon, hanggang kailan? Kundi, isipin po natin na walang hanggan ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Walang hanggan ang kanyang pag-ibig. Walang hanggan ang kanyang pagmamahal. Walang hanggan ang kanyang pagliligtas sa atin. Ang hanggang kailan ni Haring David ay natapos. Gayun din naman ang hanggang kailan na katanungan natin ay maaaring natapos na rin ngayon sapagkat ang aalalahanin natin ay kung sino ang Diyos sa ating buhay. Baka naman sa panahon na ito'y ang Diyos naman ang magtanong sa atin ng, anak, hanggang kailan? Hanggang kailan naman tayo mananatili na hindi sumusunod sa Diyos? Hanggang kailan tayo na lalayo sa Panginoon? Hanggang kailan tayo susuway sa Panginoon? Hanggang kailan tayo magkakaroon ng ating sariling desisyon? Hanggang kailan tayo na tayo ang magpapatakbo sa buhay natin at hindi ang Diyos? Baka sabihin ng Panginoon, anak, hanggang kailan ka ba magtatago? Hanggang kailan ka ba hindi makikinig? Anak, hanggang kailan ka ba hindi magde-devotion? Anak, hanggang kailan ka ba hindi sasamba, hindi mananalangin? Anak, hanggang kailan ka ba? Hanggang kailan ka hindi titigil sa ginagawa mo na hindi ko naman kalooban? Naririnig niyo ba ang tinig ng Panginoon na siya na nagtatanong sa atin, how long He been waiting? Mga kapatid, sa Panginoon, huwag nating hayaan na ang Diyos naman ang magtanong sa atin, hanggang kailan ka? Hanggang kailan ka mananatili sa kalagayan na malayo sa akin? Sabi ng Panginoon. Ayan, dapat ay hanggang kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Dapat ganoon yung nakikita natin katanungan ng Panginoon sa atin. At sasabihin ng Panginoon, ang paglilingkod mo ay hindi nasasayang sapagkat ang paglilingkod mo sa Panginoon ay may kapakinabangan. Pagdating ng panahon, makikita mo na ang Diyos ay nagalak sa iyong ginawa at sasabihin sa iyo, well done, my good and faithful servant. Anak, hanggang kailan? Hanggang kailan? Dinanais mo na sumunod sa Panginoon? Hanggang kailan na ikaw ay tatalikod sa Panginoon? Sa naabot ng piling nito, maaaring may mga kapatid tayo na nawala na sa Panginoon, mga kapatid tayo na kung saan ay nang dahil sa mga problema sa buhay ay nawala na sa paglilingkod. Maaaring meron tayong mga kapatiran o mga kapamilya na kung saan ay dating nakakasama natin, ngayon ay wala na. Ngayon ang Diyos ay nagtatanong sa inyo, anak, hanggang kailan ka mananatiling ganyan? Kailan ka babalik sa akin? Ito na yung panahon na kung saan tayong lahat ay sama-samang maglingkod, sumamba, manalangin sa Panginoon, sapagat ang panahon na ito ay panahon na kung saan ay dinanais ng Panginoon na tayo magkasama-samang naglilingkod sa Kanyang kaharian, sapagat ito ang nais ng Panginoon sa bawat sa atin. Kapatid, nais ng Panginoon na madama mo ang Kanyang pag-ibig, ang Kanyang kalakasan, ang Kanyang pagliligtas. Kaya, naisip po natin na manatili sa presensya ng ating Panginoon. Maraming salamat sapagkat naniniwala po tayo na ang mensahe ito ay tumimo sa ating puso, sa ating isipan. Paano si Haring David nagtanong sa Panginoon
Next, nanalangin siya, napagkalooban siya ng dagdag na kalakasan, katugunan sa kanyang pangailangan. At makita ni Haring David ang kabutihan, ang pag-ibig, ang pagliligtas ng Panginoon. Nung makita niya na hindi pala siya pinabayaan ng Panginoon, ay lalo niya ipinagkatiwala sa Diyos ang kanyang buhay. Kaya hindi naman tayo, huwag po natin hayaang maapektuhan po tayo ng mga nangyayari dito sa ating bansa. Kundi, ipakita po natin na tayo ay masigit nating tinitingnan kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin kaysa sa nararanasan natin. Pagpalain tayo tayo mananalo. Panginoon, dalangin ko o Diyos ang bawat sana kung saan ay naabot ng mensahe na ito. Dalangin ko, Panginoon, na anumang katanungan nila sa kanilang buhay, hayaan mong ipakita mo sa kanila at iparamdam mo sa kanila ang iyong wagas ng pagmamahal sa kanilang buhay. Na kanilang alalahanin na ikaw lamang ang makapagbibigay ng masaganang kabutihan sa kanilang buhay. Na ikaw lamang, Panginoon, ang makapagliligtas sa kanilang buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang nakikita namin na katugunan sa lahat ng aming pangailangan. Kaya, Panginoon, kaya kung ang puso namin ay magkaroon ng isang puso nagnanais na pasalamatan ang lahat ng ginagawa ko sa aming buhay. Panginoon, hindi naman kami dapat tumagtanong sa iyo. Dahil alam namin na nakikita mo kami. Alam namin na kung ano nangyayari sa aming buhay. Sapagkat nung nilikha mo kami, nung tinawag mo kami, ay alam mo na yung mga dapat mong gawin sa aming buhay. Na kailanman ay hindi mo kami pababayaan sapagkat ayaw mo na ang iyong nilikha, ang iyong mga ginawa ay nakakaranas ng kahirapan, karamdaman, kalungkutan sa buhay. Sapagkat ang naghahari sa amin ay yung dakilang presensya. Ang naghahari sa amin ay yung pag-ibig. Ang naghahari sa amin ay yung kapayapaan. Kaya naman, bakit namin mararanasan ang mga bagay na ito? Dumating man yung mga krisis dito sa aming buhay, hindi mo dapat nawawala ang aming pananampalataya sa iyo. Mananatili ang kagalakan, kapayapaan sa aming puso sapagkat alam namin na ang Diyos namin sinasampalatayaan ay Diyos na nagkakaloob ng mabubuting bagay sa amin. Kaya sa panahon na ito, mananatiliin po namin sa aming puso ang kasiglahan, ang kapayapaan sa aming buhay. Sapagkat kung alam namin ikaw ang kasama namin sa buhay, wala po kami dapat ipangamba o ikatakot sapagkat mayroon kaming isang malaking Diyos na laging nariyan para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang mensahe sa atin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Kung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless you all, and to God